Paano nga ba mag-set up ng appointment sa NBI online? And kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito ako sa website ng NBI, that's clearance.nbi.gov.ph. And ang maganda dyan, kapag may account ka sa kanila or nag-register ka na kahit dati pa, pwede mong magamit ulit yon, mag-login ka lang ulit at i-check kung updated pa rin yung information. Click mo lang tong edit info, i-double check lahat. Halimbawa, kung ngayon married ka na, pwede mong palitan at ilagay dito yung husband's last name. O di naman kaya, nagbago yung address mo, yung cellphone mo, o yung trabaho mo dito, pwede mo yan baguhin online. Halimbawa, naging manager ka na, pwede mong i-click yung save information, i-double check lahat ng info dito, i-click yung submit. Scroll up ko lang. This time, pwede na tayong mag-apply for clearance. Click ko to. At mamili ng ID dito. So, umpisa kasi, wala to. Naka-select pa lang yan. Pero ang gagawin nyo is pumili ng updated na ID na meron kayo. O ito yung dadalhin ninyo kapag pumunta na kayo sa NBI branch para iproseso at i-claim na yung mismo NBI clearance ninyo. Tandaan na ang tinatanggap lang ng NBI is 2 government-issued IDs. 2 dapat. At updated yon. Meron ditong company ID pero for government employees lang to. Hindi kasama yung mga local employees or yung mga private companies. Also sa Pag-ibig ID, hindi dapat loyalty card. Instead, yung Pag-ibig ID dapat kung meron pa kayo nun. Pero kung sakaling estudyante pa lang kayo, tumatanggap rin sila ng school ID pero dapat kasama yung current registration card. Normally kasi may mga working student din na wala pang 18 years old or hindi pa sila pwede makakuha ng ibang ID dito. So tinatanggap yung school ID. Also, yung birth certificate na nakuha mula sa PSA. Meron tayong ginawang hiwalay na video tutorial kung paano mag-order online ng PSA document or birth certificate. Kapag okay na, ilagay lang dito yung ID number and i-click yung I agree. Later on, pag nagawa na natin yung pag-setup ng appointment, may makukuha tayong reference number. Ito ipapakita natin sa NBI para papasukin tayo sa loob at makapag-proseso na. I-click ko lang yung close. Mamili muna tayo ng branch bago mag-setup ng appointment. So sa branch, ito yung iba't ibang lugar. Piliin lang ang pinakamalapit sa inyo. Halimbawa sa Cavite. Or pwede rin sa Metro Manila. Ito siya. And hintayin natin na mag-load. May mga branches na ang tagal pa bago magkaroon ng availability. Katulad ngayon, 18. Kung mapapansin nyo, naka-yellow. Pero dito pa magkakaroon ng availability. Pag ganyan, nilipat ako. Siguro kung saan yung may mas malapit. Try ko lang to. At meron ng available bukas or sa Friday. So halimbawa, gusto ko is bukas kaagad, magpapakita dito yung fee 130 pesos. Pero mamaya, depende sa pipiliin nating payment method, possible magkaroon ng service fee o yung convenience fee na tinatawag. Kapag okay ka na sa ganitong schedule, piliin lang yung mode of payment. Halimbawa, GCash, i-click lang to at pwede nang mag-proceed sa next step. Pwede rin nga pala yung iba katulad ng PayMaya, ShopeePay, over-the-counter bali sa mga bangko to, online banking kung meron kang online account sa Landbank, PPI, Union Bank at marami pang iba, pwede. Cash payments sa Bayad Center tinatanggap o sa mga mall like sa SM Save More, sa Robinsons. Basta i-check nyo na lang dito sa list kung meron bang malapit sa inyo. Also yung EasyPay katulad ng RD Pawn Shop at iba pa dito. So click ko lang tong GCash at proceed na tayo sa payment. Now, kung may question kayo na paano ka nagkaroon ng online account sa NBI, madali lang ba yung gawin? Meron kaming ginawang step-by-step tutorial guide dito sa baba kung paano mag-register. Kailangan nyo muna mag-sign up at doon ipoprovide nyo yung mga information. Pwede nyo nang i-check to. Sana makatulong and see you sa next videos. Bye-bye!